Pag-usapan po natin ang gouty arthritis. Okay? Maraming klaseng arthritis. Ituturo ko sa inyo anong level ng uric acid, ang delikado. Pati yung pinakagamutan, anong tableta binibigay, anong dosis para sa atake ng gout o pag-iwas na gout. Okay? Tsaka tuturo ko rin kung gout ba yan, baka ordinary arthritis lang ng pagtanda. Ayan, pag ganito, sa hinlalaki, ayan, sa malaking daliri, pwedeng gout yan. Pag pinabayaan mo, nagkakaroon ng tophi, ganito nangyayari. Gaya na itsura. So, maraming areas pwede tamaan ng gout, pero usually sa big toe at sa tuhod ang atake ng gout. Sa mga joints, Ito, papakita ko mamaya ang uric acid level. Yan, yung mga warning. Kailangan magpapa-blood test kayo. Para malaman kung gout, i-check ang uric acid sa dugo. Pag umabot kayo mamaya dito sa danger signs over 7 mg per DL, delikado yan. Pwede umatake yung gout. Ito si Doc Lisa, medyo mataas ata level uric acid. Anyway, ang gout ay affects around 5% ng mga Pilipino. Medyo marami yan. Okay? Yung mga mas matataba, mahilig sa mga matatamis na pagkain, kasama rin to sa mga symptoms. Ayan, Ang gout, sobrang sakit. Mainit yung joint, tsaka sobrang sakit. Tsaka meron nagpapa-atake sa kanya yung mga pagkain at inumin na nagpapa-atake. Ituturo ko mamaya. Merong alak, bawal. Kahit matatamis, bawal din. Tsaka mga high purine foods, mga laman loob, papakita natin. Tapos yung first aid, papakita din natin. Ayan, So, tawag dito, hyperuricemia. Mataas yung uric acid. So, merong mga laman dagat, alak, malakas, karne din Karne, red meat, laman loob, mga shellfish. Pag mataas uric acid mo, biglaan. Tsaka marami hindi may alam, matatamis na inumin, medyo nakaka-atake din sa gout. Yan. So, pag hindi nalabas itong uric acid sa katawan o mataas ang uric acid level sa dugo, pwede magkaroon ng gout. Itong diet, pagkain ng high purines, hindi talaga nagkakos ng gout, pero pwede siya mag-trigger. Kung may tendency ka na mataas yung uric acid mo, yan yung mga parts. Ano sintomas? Biglaan ang sakit. Tsaka sobrang sakit. Namumula, namamaga, mainit. Pwedeng may konting lagnat. Sabi nila, matamaan lang ng kumot o tela, yung joint masakit na. Ganon siya kahapdi yung gout. Tapos yung atake niya, biglaan. Ayan, parang ganyan. Ito, mga malala na yan Yung sakit, patindi ng patindi. Pwede sa tuhod, pwede sa kamay, wrist, tuhod, paa, big toe. Yan ang mga areas na laging tinatamaan. Kung paulit-ulit yung gout na hindi ginagamot, tutubo na yung matigas na tophi. Minsan dito, minsan nadideform yung kamay. Hindi na po maganda. Yung osteoarthritis, usually hindi siya namumula. Okay? Tsaka ito sa may edad lang. Tsaka normal ang uric acid. Osteoarthritis, arthritis na pagtanda, yung kakalakad, o masakit ng likod, usually osteoarthritis. 5% lang yung ganitong gout. High purine foods. Ang mataas na uric acid, pwede rin makasira ng kidneys. Kasi pwede rin itong mga tophi, itong mga matitigas na tumutubo, pwede tumubo sa kidneys yan. Pag high uric acid ka, pwede magbara, pwede rin mag-kidney failure. Tapos ito yung mga pagkaing iiwasan, papakita natin. May stage ang gout. May 4 na stage. Depende kung nasaan kayo. Ito, lalaliman ko na yung kwento. Pati medical na, bilang internist, ito yung inaaral namin. Stage 1, mataas pa lang uric acid mo. Wala pang atake. Marami sa atin, blood test, mataas, binabali, wala. Never ka pa inaatake. So, nasa stage 1 ka lang dito, ingat na sa pagkain. Pag umabot ka sa stage 2, may atake na. Umatake na minsan. Ibig sabihin, mas malala na. Matake na magana. Magana yung tuhod, magana yung hinlalaki.
Pag stage 3, kalmado. Tapos ang atake, mawawala in 1 week, kakalma. Pag kumalma na, pag nag-stage 4 ka na, paulit-ulit na yung gout. Dito natutubo yung mga tophi, ito yung mga tumitigas-tigas na nagbubuo na uric acid. So yan ang stage 4. So stage 1, stage 2 pa lang, gagamutin na natin para hindi pumangit yung mga joints natin, hindi tayo makalakad. So meron ding mga isda na mataas sa uric acid, so konting bawas din, mga shellfish, laman loob, tapos karne, meat. Sari-sari, organ meat, matatamis, soft drinks, alak, shellfish, konting bawas. Ito mga pwede. Vitamin C, maraming vitamin C, maraming tubig, gulay pwede. Munggo, pwede naman ang munggo. Mga 1 cup ng munggo, hindi naman bawal. Kasi gulay pa rin siya. Itong mga karne talaga, organ meat, tsaka shellfish. Low-fat dairy, legumes, pwede, tsaka nuts. Pwede nga, allowed nga siya. Allowed nga siya. So, paano malaman? Iba-blood test natin. Ito ang mga levels, okay? So, pa-blood test kayo ng uric acid, malalaman natin. Pag ang uric acid mo ay less than 5 milligrams per DL, o ito, micromoles per liter, 300 micromoles, okay yan. Hindi ka atakihin ng gout. Pag 5 to 6, good pa rin yan. Pag 6 to 7, medyo malapit ka na sa borderline. Medyo lampas na to. 350 to 400 micromoles per liter. Pag lumampas na ng 7, over 400, pwede na atakin. May mga tao maabot ng 10 eh. 10 eh. Hindi pa inaatake, stage 1 pa lang siya. So, may chance na namumuo na yung dugo uric acid. Minsan namamana kasi ito eh. May namamana, meron sa pagkain mismo. Ito na pinakamaganda, tuturo ko na sa inyo. Pag ang gout biglang atake, yung sobrang sakit sa mga nakikinig. Pero syempre, punta kayo sa doktor nyo, punta kayo sa rheumatologist nyo, hindi nyo naman ito mabibili sa drugstore. Pero ituturo ko na sa inyo para alam nyo rin. Minsan, baka hindi ma-explain ng doktor mo eh. Pag atake ay acute, biglang atake, sobrang sakit, namumula yung joint sa tuhod, sa kamay, sa paa, ito lang ang pwede ibigay, 1, 2, 3. Pwede ka mag-pain reliever, kahit anong pain reliever kung masakit, pero ingat lang kung may kidney problem o may ulcer. Ito talaga binibigay colchicine. Colchicine 3 times a day, mga ganun muna habang umatake. Pag kalmado na, colchicine once a day. Pag kalmado pa, colchicine 3 times a week, 5 times a week. Pero sa unang atake, colchicine 3 times a day. Pwede yon. Pang-acute, biglang atake. Minsan, pag sobrang atake, may steroids pa. Pag sobrang sakit. Pero ito, may pros and cons to. So, hanggang colchicine at steroids kung sobrang sakit. Ito lang pwede bigay pag umaatake yung gout. Sasabihin mo, Doc, bakit yung doktor ko niresetahan ako ng allopurinol? Ito yung mga Lianol. Or niresetahan ako ng doktor ko ng febuxostat. Ito yung bago ngayon eh. Mas less side effect, mas mahal itong itong dalawang gamot, allopurinol, maintenance, at febuxostat, maintenance, mas mura, mas mahal, minemaintain natin yan, kung walang atake. Pag nawala na yung atake sa gout mo, kalmado na siya, pwede ka na bigyan ng maintenance ng allopurinol, or kung mas may pera, febuxostat. Ito yung mas bago. Xanthine oxidase inhibitor. Ano purpose nito? Ibaba yung uric acid level sa dugo. Pero kung mahirap kayo, walang pera, alanganin, hindi masyado maintindihan, di colchicine na lang lagi. Pwede rin naman eh. Pero meron din binabantayan. Binabantayan din yung CBC, WBC. So, itong dalawa, pangkalmado lang. Kung biglang umatake yung gout, sobra sakit, huwag kayo iinom ng allopurinol. Huwag kayo iinom ng febuxostat kasi pwede lalo lumala. Gusto mo to for prevention. Ito acute. Siyempre, pag-prevent, magpapayat, iwas alak, iwas red meat, at meron ding mga ibang gamot. Tanong nyo na lang sa doctor nyo. So, sa acute attack, bibigay ko na yung gamutan. Pwedeng mga NSAID, di ba? Sabi ko, bihira ako magbigay ng pain reliever, pero kung sobrang sakit
mga naproxen, indomethacin, ibuprofen, yan. Kung sobrang sakit. Colchicine, ito, 1 tablet 3 times a day. Usually, pwede yan. Ayan, no? 1 tablet, ayan, no? Every 8 hours. Meron ding steroids, kung talagang matindi, prednisone, binibigay din. Pero, mga 7 days lang at low dose lang. Meron din binabantayan na side effect sa bawat isang gamot. Okay? Usually, bihira lang naman ang sa side effect dito. Pero, papaalam pa rin sa doktor. Pang-acute first aid atake. Ito ang binibigay ng mga internists tsaka rheumatologists. Pag kalmado na yung gout, ito naman binibigay allopurinol. Ito nire-reseta natin. 50 milligrams, 100 milligrams, up to 300 milligrams. Hanggang 300 lang tayo dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, umaabot hanggang 600, 800. Pero dapat okay ang kidneys. Itong febuxostat, ini-start at 40 milligrams up to 80 milligrams. Sa ibang bansa, siguro malalaki sila 120 milligrams. So 40 hanggang 80 milligrams, ito 100 to 300. Ito lang minsan may mga side effect, mas mura siya. Ito pangkalmado na, pag wala ng atake sa gout, pang maintenance. Pero yung iba, kung alanganin, mini-maintain na lang dito sa colchicine. Okay? So yun ang pinaka malalim na gamutan. So ang prevention tips natin, yung pagkain, ingatan, lose weight, inom ng maraming tubig. Ulit na naman tayo sa tubig. 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Tubig, pinakamaganda. Bakit kailangan 10 basong tubig? Para maihi mo yung uric acid. Para maalis mo yung uric acid. Hindi pwede 3 baso lang. Kasi gusto mo nga siya i-flush out Kaya sabi ko sa'yo, tubig, napakalaga. Pang UTI, pampaganda, para sa utak, para sa migraine, para sa heart, para sa puso. Lahat, tubig lang. Yan, nakita mo, pati uric acid, tubig ang gamutan. 10 glasses a day. Iwas alak at bawas dito sa mga pagkain. Yan, di ba? Healthy weight, exercise, tubig kasama, tapos yung mga gamot na tinuro ko. Mga good foods and bad foods. Ito yung mga bad, matatamis. Beer, alcohol, pampatas, uminom ka nito, bukas may atake na. Ito, karne, lahat ng red meat, pati atay. Good, vitamin C, fruits, gulay, gatas, tubig, pwede konting kape. Sana po nakatulong tong video para maintindihan ang gamutan sa gout. God bless po.